Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, at welcome po sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin po ang ating pinagpipitagang kapitan, Cap Dondon Francisco. Salamat sa lahat ng council at sa mga taong manonood. Sa mga kapwa ko public servants, ang tanging maiiwan lamang natin ay ang ating serbisyo. Ika nga, performance speaks. Kaya samahan kami dito sa Barangay Tayo. Mga kabarangay, isa pong very special episode ang hatid po namin sa inyo ngayong linggo para po pag-usapan naman kung bakit mahalaga ang ating pong kultura. Tanawin at ang ating pong mga produkto ng isang barangay, syudad at lalawigan. At isa na nga po dito ang lalawigan po ng Baler Aurora, isang natatanging third class municipality at capital ng Aurora Province. And we have a very special guest mga kabarangay, of course, Cap. Please do the honors po ng pagpapakilala po. Yes, thank you, SK Mai. Kapag sinabing Baler, ay akala ng marami na siya ay nasa Quezon Province pa rin. Sa mga old-timers, dati po, pero in 1979, naging Aurora na. Itong bahagi ng Tayabas, Quezon, if I'm not mistaken, named after the wife of President Manuel L. Quezon, Maria Aurora Baby Aragon Quezon. Yes po, at para pag-usapan po ng mas malalim at ipakita po ang kanilang pinagmamalaking produkto sa Baler Aurora, kasama po natin ang isang kabarangay. Hindi na po siya iba dito po sa ating programa na sa Barangay Tayo dahil isa po siya sa ating mga special co-host. Kagawad ng Reserva Baler, BCLP President ng Aurora Province at BCLP Vice President from Luzon. Welcome back, Kagawad Larry G. Dulay. Hello po, Hello. Kagawad. Welcome Pleased back. to meet you, sir. Nagagalak po akong Heard a lot muling of things. makasama kayo. Ano po, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang araw po at marami po akong naririnig ng mga magagandang pananalita at lalo na't kayo po ay part ng SBT Yes. sa Barangay Tayo. Yun po. Alam niyo po, Kap, si Kags Larry po, isa po siya sa mga very favorite po natin na guest dito. And tinuturing na nga po natin siya na special co-host dahil napakagaling po talaga niya bilang isang kagawad, bilang isang public servant. Pero pati na rin po sa pagdating po sa public speaking at pag-host po nito po ating programa. Sobra naman pong nakatataba ng puso. Pero yun nga po, napakasarap po na maging kabahagi ng ating programang sa Barangay Tayo kung nasa puso pa natin yung tunay na pagdilingkod sa isang barangay. Opo. Mga kabarangay, kung napapansin po ninyo, hindi lamang po natin kasama si Kags Butch at si Kags Mari po ngayon. Si Kags Butch po, siya po ay nasa meeting po ng KBP or kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas Conference na dadaluhan rin po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Kags Mari naman po, kinamusta po natin siya at recovering po siya ngayon sa isang ospital. If I'm not mistaken, nakauwi na daw po si Kags Mari. Opo, hindi na po muna natin siya pagtatrabahuhin. Of course, Kags Mari, hintayin po namin kayo anytime. Pagpagaling lamang po kayo. Yes, Kags Marie. At gusto namin makasama ka muli at magkabiruan tayo at talagang mahalaga yung mga sinasabi mo naman. Kags Marie, magpagaling po kayo at kasama po kayo sa aming mga panalangin. Opo. Yes. Pero bago po ang lahat, bago po natin pag-usapan po yung mga updates po natin tungkol sa mga nangyayari po sa iba't ibang barangay sa Pilipinas. Kamusta po muna kayo, Kags Larry? I'm sure meron din po kayong mga ilang napagdaanan itong mga nakaraang araw dahil po sa bagyo. Kamusta naman po sa barangay po ninyo? Ayan po, alam naman po natin pag pinag-usapan po ang daanan ng bagyo sa buong Pilipinas,
ang Baler Aurora po ang laging sikat at laging pinag-uusapan dahil paborito po kami ng mga bagyo na daanan. So for the past 3 weeks po, sunod-sunod po kaming binabagyo ng iba't ibang mga bagyo na pumapasok sa ating bansa. Sobrang napakarami pong mga kaabalahan sa parte naming mga kagawad. Sobrang dami pong mga preparations para po sa ganun ay matiyak ang kasiguruhan ng security nung kaligtasan ng bawat mamamayan ng lalawigan ng Aurora. Yeah. I can't imagine, no, kung mahirap yun, no? Daan sa inyo yung bagyo, Kags Larry. Opo. May parating pa ulit. Opo, linggo-linggo actually sa nakalipas na mag-isang buwan na. Every Monday, lagi suspension ng klase. Kami, halos araw-araw kami nasa loob ng barangay hanggang gabi. Kasi kinakailangan na tiyakin namin ang kaligtasan ng bawat mamamayan ng mga barangay na aming nasasakupan. So, sobrang mahirap. Yeah, nakikita ko nga sa mga post din ng mga kaibigan nating mga barangays kay Cap Sani Santiago, talagang lintik ang preparasyon nila, talagang grabe, sobra. Kags Larry, kamusta naman po yung coordination po ng barangay po ninyo sa city government po para po dito po sa mga preparations, of course, for disaster risk reduction management? And yun nga po, hindi lamang po itong mga nakaraang linggo dahil meron pa po tayong mga ina-anticipate na paparating pa po. Opo, tama po, SK May. Sa amin po sa Baler, sobrang nasanay na kami Kasi dahil daanan nga kami ng bagyo, nasanay na po kami na every time na mayroong low pressure area, ganyan, every time na may bagyong papasok sa aming lalawigan, mabilis pong tumawag agad ang MDR. Gayon din po yung mga kapitan namin. So alam na po namin para bang naging cycle na ng buhay namin. Since lagi kaming dinaraanan ng mga bagyo. So sa barangay po namin, sa Barangay Reserva po, nakastock na po lahat ang mga pagkain namin. Anytime na sumama ang panahon, kailangan hakutin ang mga tao sa evacuation center. Kailangan lahat, walang maiiwan para po masiguro namin yung kaligtasan ng bawat isa. So parang cycle na po ng buhay namin na yung ako po bilang chairman po sa public information, nagbabandilyo po sa mga probinsya po, kailangan may megaphone ka. I-encourage mo lahat nung medyo matitigas. Hindi natin kasi hawak. Yung ibang mga tao kasi, kahit na umuulan na, ayaw nilang lumipat sa evacuation center. So, kailangan po bilang mga halal na official tayo, kailangan i-encourage natin sila na kailangan pong lumipat kayo sa pamamagitan ng pagbabandilyo talaga. Na sa amin din, sa aming MDRR naman, sobrang sipag din ng aming nasa pamahalaang bayan ng Baler sa pangunguna po ng aming mayor talagang. Kaya makikita nyo po, kaunti yung mga nagiging damage sa lalawigan ng Aurora. Although, lagi kaming dinadaanan pero hindi ganun kataas yung bilang ng mga namamatay, nasasaktan. Opo, that's good to hear po. Mas maganda namang marinig yung ganon. Saka at least doon, alam mo na nagagamit talaga yung 5% disaster fund nyo. Yes. Opo, kinukulang pa po. Kinukulang pa, right. Totoo po yun. Ayan po. And mga kabarangay, speaking of mga natural disasters nga po at yung mga calamities po natin, meron lamang po tayong mga ilang paalala at updates po sa ating mga kabarangay tungkol po sa mga paparating po na bagyo at mga bagyong nararanasan po natin ngayon. Ating pong unang update, signal number 4 po ang nakataas po sa northern portion ng Aurora, Isabela, Quirino, Cagayan, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra at Ifugao Province. Kags, kung kayo po matatanong, ano po ang mga pwede pong gawin po ng ating po mga barangay officials para po makabawas po sa isipin po ng ating mga constituents, pati na rin po, yun nga po yung nabanggit po ninyo, yung papaunti po ng damage po na mararanasan po ng isa pong lugar. Ikaw muna, Kags, kasi medyo sa Ayan amin po. sa Maynila ay hindi naman ganun kadalasan ng Opo. Salamat po. Alam niyo po, pag pinag-usapan po yung nagiging bahagi namin bilang mga kagawad at mga halal na opisyales ng barangay sa mga lalawigan, lalong higit sa lalawigan ng Aurora na daanan ng bagyo.
sobrang laki po ng bahaging ginagampanan namin kasi po kami yung nasa laylayan, kami yung humaharap sa lahat ng mga mamamayan, kami yung parang sa amin nakaatang, sa balikat namin nakaatang lahat ng responsibilidad para sa kaligtasan ng bawat mamamayan. Matiyak na hindi magugutuman, matiyak na ang kanilang mga ari-arian ay naisinop, na isaayos bago ang mga pagdating ng mga kalamidad. So siguro isang napakahalagang bagay po, napakalaki ng ginagampanan ng Sangguniang Barangay. Bagamat kami yung pinakamaliit na unit, pero lahat po kasi ng mga programa ng bayan, ng lalawigan, ng buong pamahalaan ng Pilipinas, sa barangay po nagsisimula ang lahat. Yes. At ang mga tiga-barangay, ang talagang yung unang tao na siyang naka face-to-face dun sa... Lagi nga po natin nababanggit yung mga barangay officials po natin, ang first responders po natin. Yes. Opo. Totoo. Ang unang humaharap sa problema ng buong bansa. Ang mga katulad ni Kags Larry. Ayan. Sobrang mahirap po sa parte namin, pero kinakaya po at saka ito po yung ginusto natin na trabaho, ang maglingkod at magbigay ng serbisyo sa ating mga mamamayan. So, bagamat sunod-sunod nga at talagang daanan kami ng bagyo, pero hindi nangangahulugan na kami ay susuko. Bagkus mas lalo kaming lumalakas at nai-inspire na magbigay ng tulong. Tama si SK Mai saka si Kags Butch. Magaling at pang-host si Kags Larry. Opo, certified po na SBT co-host na po natin yan si Kags Larry. Kayo po, Kap, sa inyo naman po, pag gantong mga panahon, sunod-sunod po talaga yung mga bagyo. Kamusta naman po? Actually, malaking bagay ang social media. Kasi sa social media pa lang, naisasabi na kung nasaan ang bagyo, parating ba ang bagyo. Katulad kanina, while papunta ako rito, ay kinakausap ko sa aking cellphone ng aking mga kagawad at sinasabi sa kanila na meron kasi rin kaming yung BDRRMO namin, merong kaakibat na isang augmentation team o team ko na namamahala pagdating sa mga disaster. Yan yung Namayan Emergency Action Team. So, ngayon pa lang, sa Sunday ang dating o Saturday ang dating, Saturday ang dadaan daw kasi itong Pepito sa taas lang ng konti ng Metro Manila. So sabi ko, ngayon pa lang kailangan maghanda na tayo, inventory ng mga gamit, kausapin na yung mga tao. Kasi sa amin, Kags, medyo, syempre, di ba, yung mga semento gawa sa semento yung mga bahay. Pero yung mga bintana, yun yung mga nakakadisgrasya kasi humahataw yan, nababasag. So, o kaya yung mga tents na nasa ibabaw ng rooftop nila or sampayan. Yan ang mga kadalasan na lalo pang nagkakaroon ng dalang sakuna. Kasi dahil sa hinahangin. Yun lang naman sa amin. At saka malaking bagay kasi yung maganda ang sama ng lokal saka barangay. Yun nga po sana yung next ko na follow-up question, Kap. Kasi si Kags Larry, nabanggit po niya kanina na meron nga din pong coordination po ang reserva sa municipal government po nila. Sa inyo naman po, Kap, pag ganitong mga natural disasters, kamusta po yung coordination po sa local government? Maganda kasi proactive ang mayor ng Mandaluyong saka ang aming vice mayor, si Mayora Menchie Abalos. So, magkasama kami kanina, may seminar ng Lupon kasi si Mayora sees to it, saka si Mayor Ben na magkaroon ng panibago o dagdag na kaalaman ang mga Lupon tagapamayapa. So, kanina, inaano rin niya tungkol sa daraan na bagyo. Kakausapin niya nga at magkakaroon ng, if I'm not mistaken, patatawag kami tomorrow para doon sa bagyo, masabihan kaagad ang mga kapitan. Yun. Ayun nga po kanina, nabanggit po natin na medyo may kaibahan lamang po sa kung paano po tayo magresponde kung may mga bagyo po dito sa NCR and of course sa atin po mga provinces, especially sa mga far-flung areas po. Pero but then again, kailangan pa rin po talaga nung pagtutulungan po ng atin po mga barangay. Coordination po, at pati po ang ating po municipal, local governments po. At pati sa national din po pagdating sa NDR, RMC at ibang mga ahensya. Mabigat kasi katulad sa Aurora, Batanes.
Yan yung mga daanan eh. Yes. So, kailangan talaga resilient ka dyan, kailangan matibay ang dibdib mo, at may kaalaman ka kung ano dapat ang gawin. Kasi nga, alam nyo na yung nangyayari eh. Yes. Di ba? At saka, alam nyo po, sa Aurora, malalawak po ang mga barangay. Sobrang lalawak ng area namin. So, alam na kaagad yung sa planning, alam na kaagad alin yung high risk, alin yung mga, para pagdating sa pag-transport ng mga tao, alam na namin, nakaprogram na talaga. So, yun, napakahusay po ng coordination ng aming munisipyo at ng mga barangay. Sobrang mahusay po. Napakaganda po na nabanggit po ninyo yun dahil napaka-importante po na alam nga po ng ating pong bawat barangay kung nasaan po yung mga high-risk areas, kung ano po yung mga dapat po nilang i-prioritize kung sakali po may mga gantong sakunan na nangyayari. Tama yun. Tama. Ayan po, and moving on to our next po na pag-uusapan na very exciting po dahil mga kabarangay, last week po sa pagbabalik po ni Cap Dondon from America ay biniyayaan po ang kanila pong barangay ng maraming awards mula sa DILG Compliances and Awards. Hence, we would like to extend po sa Barangay Tayo families, congratulations to our very own Cap Dondon Francisco at of course sa Barangay Namayan, Mandaluyong for being awarded, ito po isa-isahin po natin, the Seal of Good Local Governance for Barangays or SGLGB Passer. All areas included 3 core plus 3 essentials. And then po, pangalawa, third runner-up for Best Lupon Tagapamayapa, Lupon Tagapamayapa Incentive Awards or LTIA. And then, ito hindi po tayo natatapos dahil napakagaling po talaga ng Barangay Namayan. They are also a recipient of the Most Outstanding Barangay in Mandaluyong for Barangay Road Clearing Operations or BARCO for 2024 quarter 2. Tama po ba? Second quarter. And then lastly, fourth runner-up, top performer in Mandaluyong for Barkada Program for 2024 second quarter. Ayan po, congratulations po. Salamat. Congratulations po. Salamat. Ayan. At tutuwa naman po ako. Actually, ang congratulatory o congratulations ay hindi lamang po para sa akin, kundi para ho sa constituents po ng Barangay Namayan. Sa lahat ng mga mamamayan ng Barangay Yes, Namayan. kasi yung barko pa lang, yung barko, if I may, no, yung road clearing, mahirap yun. Kailangan medyo may political will ka doon. Kasi yung iaalisin mo o huhulihin mo o titikitan mo o itotow mo, eh yung sarili mong kabarangay na walang paradahan. So medyo ano doon. Pero syempre, katulad ng pinag-uusapan natin, Kags, Larry, and SK Mike, yung kaligtasan ng isang tao ang mahalaga eh. Kasi kapag may obstruction, eh paano kung alimbawang nagkaroon ng sunog? Paano dadaan yung truck ng bumbero? Yan yung mga o kaya may inatake sa puso. Paano papasok yung ambulansya? Eh may mga nakaharang na motor. Doon naman ang sa akin. Bonus na lang yung nalinis, naging wide. Pero yung sa akin, more of sila pa rin ang iniintindi ko. Saka hinanapan ko naman ng saan kayo pwedeng pumarada. Ayun. At nakakatuwa din po, Cap Dondon, na nabanggit po ninyo na ito pong award na ito, hindi lamang po sa inyo, kundi po pati po sa inyong mga constituents dahil kinailangan din naman po ng cooperation po ng bawat isa para po ma-achieve po natin ito pong mga gantong awards. Tama. And speaking of awards, Kags Larry, hindi ayan. lamang po Barangay Namayan ang Yes. nagawara ng mga gantong Actually, awards. sobrang paghanga akong naramdaman kay Cap, kasi the first time na nakita ko si Cap, sabi ko, aba, iba to. At napatunayan ko nga sa rami ng mga awards na nakamit ng kanilang barangay. Pero sabi ko, ang Barangay Reserva rin ay napabilang sa top 10 naman po, Actually, parang kami ang nangunguna talaga sa barko. Sobra po. Sa third quarter po ng barko, kami po, at saka po dun sa programa ng Hapag. So, pagdating po sa mga gardening din po, ang Barangay Reserva po ang panlaban lagi ng Region 3 at nananalo po national level. Congratulations! Congratulations! So, sobrang dapat matuwa tayong dalawa. Hindi, sa totoo lang, ako ay kasi nandito kami nila Kags Butch, Kags Marie, SK Mai, hindi lang dahil doon sa mga issues na may botohan, wala bang botohan, kundi dahil din syempre na naghahanap
kami patuloy na naghahanap si Kags Butch ng mga katulad mong kagawad, Kags Larry, na yung talagang nagtatrabaho, nagsiservisyo at na inaawardan. Yes. Kasi inspirasyon po kayo sa mga iba pang kagawad na nanonood. Kaya naman Di po ba? Kayang-kaya. naman. Ayan. Opo, kayang-kaya. Sa totoo lang, dapat kasi, may doon kasi ako nakikita na matapos mahalal, kapitan, tapos na, parang ganun lang. So, siguro, ito yung programa sa pamamagitan din ng programa ng Sa Barangay Tayo na magbigay tayo ng magagandang karanasan at kwento sa ating paglilingkod upang ma-share natin at maibahagi sa iba. Ayan po, nagsisilbi po talagang inspirasyon po. Yung mga katulad po din yung mga public servants para po sa atin po mga nanonood na gusto din pong ma-achieve ang mga ganitong bagay sa kanila pong mga lugar. At nakakatuwa pong makita na atin pong SBT family ay talaga pong nangunguna po pagdating po sa excellence in public service. Kaya congratulations po, Cap Dondon and Kags Larry. Thank you. Ngayon naman po, bago po tayo magtapos sa ating first segment, nais lang po natin magbigay ng ating pong pagbati. Unang-una na po kay Kagawad Edmond Concepcion ng Barangay Santa Arcadia, Municipality of Cabanatuan. Hello po sa inyo. Maraming salamat din po sa panonood, Kagawad Elmerson Fausto, kasama ang punong barangay and council. Hello rin po kay Kapitan Cleotilde J. Gaspar and Council po ng Barangay Kapitangan, Paumbong, Bulacan. And lastly po, pinagbilin po sa atin po ni Kags Butch dahil po isa po sa kanya pong mga kaibigan ay pumanaw na po. Isang kaibigan po niya na tumakbo rin kagawad sa Barangay po Don Bosco, Parañaque. Mr. Eichel John, may rest in peace po, and we are extending our sympathies po to your family. You have made your mark po in Barangay Don Bosco and you will always be remembered as a friend to all. And also mga kabarangay, nais rin po mag-abot ng pakikiramay ng pamilya po ni Konsehal Norman at Saiti Velarde. Pakikiramay na rin po mula po sa SBT family sa pagpanaw po ni Punong Barangay Mark Dixie Pascual ng Barangay Don Mariano Marcos sa Municipality of Jaen, Nueva Ecija. Condolence po at nakikiramay po ang pamilya ng SBT sa inyo. Ayan po, mga kabarangay, huwag po kayong aalis dahil of course sa ating pong second segment ay kasama pa rin po natin si Kags Larry for our best practices at marami pa po tayong matututunan mula sa kanya dito lang sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay